Alas 12 ng hating gabi nung gumising na ako para pakainin ang alaga ko. Sa ganito kasing mga oras ay pinapakain ko talaga siya dahil matindi ang gutom niya ng ganitong mga panahon. Agad kong inihanda ang pagkain niya sa isang napakalaking bowl. Hindi kasi normal lamang na pagkain ang ipapakain sa kanya. Hinuli ko pa ang pagkain niyang iyon kanina gamit ang bitag na ginawa ko para lamang sa kanya. Papaakyat na ako ng hagdan nang marinig ko ang ingay ng pagkalmot ng alaga ko sa sahig. Medyo nakakairita sa tenga pero nasanay na rin naman ako. Kalmado kong pinihit ang seradura ng pintuan ng kwarto niya at pagkatapos ay marahan din akong naglakad papasok doon. Hawak-hawak ko pa rin yung bowl ng pagkain niya habang iniilawan ko ang silid niya gamit ang daladala kong flashlight. Nakita ko na marami ng bakas ng kalmot sa sahig at maging sa pader habang inililibot ko ang paningin sa kwarto ng alaga ko. Agad ko na lang iniwan sa gitna ng kwartong iyon ang bowl na naglalaman ng kanyang pagkain at naglakad na ako pabalik sa may gawing pintuan. Pero bago ako tuluyang makalabas ng silid ay nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang unti-unti rin niyang paglabas mula sa kadiliman. Agad niyang sinunggaban ang inihanda kong pagkain para sa kanya. Matapos nun, marahan ko ring isinara ang pintuan at pagkatapos ay kinandado muli. Kinabukasan ng gabi ay ganun ulit ang ginawa ko. Gumising ako ng alas 12 ng hating gabi para ipaghanda ng makakain ang alaga ko. Maswerte ako ngayon dahil nakahuli ako ng 2 kuneho para lamang sa kanya. Nang maihanda na muli ang lahat ay marahan akong umakyat sa hagdan. Nangangalahati pa lamang ako sa pag-akyat nang marinig ko ang ingay na para bang may nabasag. Dahil doon ay dali-dali akong umakyat at binuksan ang kwarto niya. Pero ganun na lamang ang pagkagulat at pagkahilakbot ko nang makitang basag na ang bintana sa kwarto nito. Ang tanging nasabi ko na lamang ay, Hindi maaari to. Habang nakatingin pa rin sa nabasag na bintana at malayang nakapapasok na rito ang hangin na nagmumula sa labas. Hindi pwede ito. Hindi pwedeng makalabas ang alaga ko. Dahil ang isang iyon ay hindi sa inaakala mo. Sigurado kapag ito'y nakita mo, manghihilakbot kang talaga. Lilikha lamang siya ng gulo at katatakutan sa buong lugar na yun yung ayaw kong mangyari kung bakit ko siya kinukulong. Siguradong dadanak ang dugo at magkakalat ang laman ngayong gabi kapag hindi ko siya nakita at muling nahuli. Lalo na, tulad ng sabi ko kanina, sa panahon ngayon ay taggutom siya. Wala akong ibang pagpipilian kundi kunin ang isa sa naglalakihang baril na naroroon sa basement at ito nga ang gagamitin kong panghuli sa kanya. Gagawin ko iyon para hindi na makadamay pa ng mga inosenteng tao sa lugar. Napahinga na lamang ako ng malalim habang nasa pintuan ng bahay ko. Iniisip ang mabangis nitong anyo. Ang naglalakihan at matatalim nitong pangil at ang mabalahibo nitong katawan. Sorry, pero kailangan ko na talagang gawin ito. Hindi lamang para sa mga tao na nandirito, kundi para din ito sa iyo. Daddy. May isang mundo na hindi natin alam na meron pala. Ang mundong ito na sinasabing nag-e-exist
ay kakaiba sa ordinaryo. Ang mga naninirahan doon ay siyempre hindi rin pangkaraniwang mga nilalang. Ang katawan nila ay tao pero ang ulo nila ay isang painting. Parang ipininta ng isang profesional ang kanilang mga muka pero iisa lang ang kanilang mga ekspresyon at yun ay ang pagkayamot. Ang mundo nila ay puno ng walang kabuhay-buhay at siglang enerhiya na parang ang tangi mo na lang na makikita na kulay sa mundo nila ay kulay abo. Para katuloy na sa loob ng isang sinaunang pelikula kapag magpupunta ka sa mundo nila. Parang hindi rin nila alam ang salitang saya. Hindi rin naman sila nagkikibuan at nagkakahalubilo sa kapwa nila. Para silang may sariling mga mundo kapag pinagsama-sama mo sila o kaya naman ay pag-iisahin kumbaga. Madalas ring umuulan sa kanilang mundo na nagpapadagdag sa kawalan ng sigla sa kanilang mga katawan. Wala rin silang pakialam kahit na gumawa ka man ng gulo o saktan sila dahil para sa kanila ay wala rin namang kahulugan ng kanilang pagkabuhay sa mundong iyon. Pero merong isa sa kanila ang naiiba. Ang kanyang muka ay hindi kapareha sa kanila na nakayamot o malungkot dahil itong isang ito ay nakangiti. Parang hindi siya nangangalay sa pagngiti kahit na siya'y naiiba sa mundo nila. Wala rin namang pakialam ang kanilang mga kapwa kung naiiba siya. Hindi rin naman siya pinagtitinginan kahit na maglakad siya sa gitna o sa labas ng kalsada. Hindi pareha sa mundo natin na makukuha mo talaga ang atensyon ng iba kapag ikaw ay naiiba. Minsan ay napapagod din siya na siya na lamang ang nakangiti sa kanilang lahat. Parang siya lang yata ang ginagawang malaking bagay ang pagiging iba niya sa lahat. Napapagod na din siyang panoorin sila na mamuhay na walang kasigla-sigla sa buhay. At ayaw din naman niyang matulad sa kanila. Sa kanila ay siya ang espesyal ayon sa kanya at gagawin niya ang lahat para maging espesyal din ang mundo nila. Kung kaya't naisip niya na biglang gawin ang mundo nila'y masaya at kasigla-sigla. Hanggang sa unti-unti silang makaramdam ng saya at gumuguhit na nga sa kani-kanila mga mukha ang ngiti. Isang araw ay pumunta siya sa pinakasentro ng kanilang syudad habang daladala ang isang radyo. Agad niyang isinuksok ang isang music tape sa loob ng radyong iyon at inilapag sa sahig nang magsimula na itong tumugtog. Siniguro niyang malakas ang volume ng radyong iyon para marinig ng lahat. Kahit na alam niyang maririnig pa rin nila ang music at mahina pa iyon dahil ang ingay din ng paglalakad ng karamihan. Nag-e-echo na nga din yung music sa buong lugar dahil sa sobrang katahimikan. Wala naman siyang pakialam dun at nagsimula na nga lang siyang sumayaw. Todong sayaw ang ginawa niya hanggang sa napansin niyang napapatingin na lamang ang iba sa pagsasayaw niya. Tumitigil pa ang mga ito para panoorin siyang sumayaw. Natigil na lamang ang music at natapos na siya sa pagsasayaw nang mapatingin siya sa mga nanunood. Tila bigla naman ang mga ito ay tumingin sa kanya nang nakangiti. Agad nilang nilisan iyon na parang wala silang napanood na sayaw kanina. Napataas baba na lamang ang kanyang balikat dahil sa pag-aakalang mapapasaya na niya ang mga kasamahan pero hindi pa rin siya susuko. Gagawin niya ang lahat para mapangiti lamang ang mga ito. Mabuti na lamang nadala niya ang mga empty bottles ng mineral water para sa susunod niyang gagawin. Sinimulan na niyang paikutin ito sa ere pero lumipas ang ilang minuto ay wala pa ring nanood o tumingin man lang sa kanya. Napagod na ang kanyang mga braso at kamay sa kakaikot sa mga bote kaya hindi sinasadyang nahulog ang isa sa mga boteng iyon at nagpagulong-gulong hanggang sa kalsada. Agad naman niyang hinabol iyon at sa hindi sinasadya ay nasipaan ito ng isa sa mga naglalakad sa kalsada.
Agad naman niyang hinabol ang bote na napunta sa ibang direksyon. Makukuha na sana niya iyon nang hindi naman sinasadyang masipa na naman ng isa pang naglalakad. Napunta na naman tuloy sa ibang direksyon ng bote na agad naman niyang hinabol. Tinakbo na niya ang boteng iyon dahil wala nang naglalakad sa parte ng kalsadang iyon. Nang hindi sinasadyay, matisod siya sa nakausling bitak sa kalsada. Napapikit na lamang siya nang makitang papabagsak na ang kanyang muka sa kalsada. Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa buong lugar nang bumagsak ng tuluyan ng muka niya. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang painting na ulo at naramdaman niyang tila mas gumaan ang bahagi ng katawan niyang iyon. Nakita niya ang mga naglalakad kanina ay napatigil at biglang napatingin sa kanya. Hanggang sa nagkumpulan na nga ang mga ito at nakapalibot na sa kanya. Agad niyang hinawakan ang muka at nagulat siya nang maramdamang wala na ang ibabang parte ng ulo niya. Unti-unti namang kumurba ang mga labi ng mga nanonood sa kanya hanggang sa nagsitawanan silang lahat habang tinuturo ang nangyari sa mukha niya. Nilibot niya ng tingin silang lahat na tumatawa sa kanya bago siya tumingin sa nasirang ibabang parte ng kanyang ulo na naroroon ngayon sa kalsada. Ang parte ng nakangiti niyang mga labi. Habang nakatingin siya roon ay unti-unti rin siyang napahagikgik hanggang sa tuluyan na siyang humagalpak ng tawa. Yun lang pala ang solusyon para tuluyan niyang mapatawa o mapangiti man lang lahat ng naroroon sa mundong iyon. At yun ay ang gawin mo palang kaaliw-aliw ang sarili sa pamamagitan ng pagsira sa sarili mong mukha. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.